Hello at welcome sa Pinastorya. Sa episode na ito, matatalakay ang mga sensitive topics tulad ng mental health, mga pagsubok, trauma at karahasan na maaaring maging maselan para sa ibang mga listeners. Please listen with care and consider whether these subjects may be triggering for you. Listener discretion is advised. Welcome to Pinastorya. Stories every Filipino should hear. Kasi that time, post-Gaddafi na wala na si Gaddafi, patay na siya. Okay na daw, maayos na ang kalagayan, sitwasyon. Pero pagdating ko doon, sa airport pa lang, we were shocked kasi yung mga gamit namin naiwan. Wala kaming gamit. Sabi ko, anong mangyayari? Sa pagtingin namin sa labas ng airport, may taong may barel na parang magpapatok. Parang sabi, nasya kami kasi parang kakadating lang namin. Ba't may gano'n na? May mga baril na dito agad sa airport. Sabi ko, ba't may gano'n? May gano'n na agad. Akala ko okay na. After 3 months, doon, nag-start ang civil war. Wow! Ang intense naman nun. Ay, welcome po pala sa episode 2 ng Pinastorya. Stories every Filipino should hear. Si Richard po pala yung narinig nyo kanina. Isa po siyang OFW dito sa Kuwait na nakilala ko at eventually naging kaibigan ko. To be honest, he's one of the few people I really look up to. Si Mr. Congeniality po yan eh. Napakabait at madiskarte na tao. Actually, pag na-meet nyo siya, usually ngingiti-ngiti or natawa-tawa lang siya eh. Pero wag ka. Ang dami na palang napagdaanan nitong taong to na hindi ko ma-imagine sa sarili ko na malagay sa ganung sitwasyon. Ako nga po pala si Erwin, ang inyong host dito sa Pinastorya. Tara, samahan nyo kami habang ibinabahagi niya sa atin ang kanyang journey sa kanyang napiling propesyon at as an overseas Filipino worker. Hindi ko naman naisip na magiging nurse ako in the future nung time na yun. Kasi ang iniisip ko dati na kunin is mag-accountancy. Ano bang nursing? Parang hindi ko maisip na ako magiging nurse. May mga nakausap na rin ako na they are really a nurse by profession. Then they're also advising me na mag-nurse ka kasi boom na boom yung nursing lalo na sa Amerika. Sabi nila, malaki daw ang sahod, ang ganda ng benefits. Parang, sige na, I'll try na i-take yung course na to. So, I started in a government hospital for simula 2007 until 2014. So, that was 7 years. Mm-hmm. So, I worked in surgical ward and sa operating rooms, specifically kidney transplantation. During nung time na nag-a-apply ako, it was really hard for me na maghanap ng work going to Saudi kasi puro babae kinukuha na nurses. Lagi nilang sinasabi na walang available male nurse visa. Nagkataon na may hiring daw ang Libya, may binapasahan ako. So, kasi lahat ng agency na madaanan namin, binibigyan namin ng resume namin. Yeah. During that time, successfully napasa naman lahat ng interview and exam. After ng exam, pinag-medical na. Pero prior to that, ang nag-push talaga sa akin na mag-abroad. Mm. Kasi sa Pilipinas, as a government nurses, mas okay siya yung sahod niya kaysa sa mga private nurses. Alam, maraming benefits, ganyan-ganyan. Pero as a breadwinner sa family, napansin ko, unti-unting lumiliit yung sahod ko. Parang we are just living a day-to-day basis na lang. Yung isang kaig, isang tuka na lang, na parang lahat ng pinagtatrabahuhan natin, lahat pinapambayad. Tapos parang sobrang liit na ng natitirang pera na hindi na ako masaya. Yun nga, yung family ko medyo nahihirapan na din. Yung mama ko, she has small business, pero hindi talaga kaya. Kasi we are renting an apartment eh. Medyo mahal yung bahay. Kailangan marami kang side hustles. Kaya minsan sa ospital, ang dami kung ano-ano binibenta ko. Kasi pinapasok ko kahit yung mga simpleng yung mga pagkain. Isa magluluto yung nanay ko ng mani. Bibenta ko sa ospital. May kaibigan kami nagbe-bake ng bread. Yung raisin bread sa Baguio na sikat. Tapos binibenta ko during Christmas. Tapos pinasok ko na rin yung mga gadgets. Kasi nung time na yon, boom yun nung time ng mga power bank, mga Bluetooth headset, Bluetooth speaker. Through that small business na pinasok ko,
nakaipon ako ng pang-placement fee sa Libya. Yun, maganda kasi hindi ako nangutang na. Although, I'm really happy dun sa pinagtrabaho kong hospital sa QC. Masaya mag-work sa government and I establish relationships with my colleagues. Ang dami ko nang naging friends sa buong hospital. Medyo half-hearted ako kasi yung manager ko parang second mother ko na rin yun kasi talagang isa siya sa mga nag-hone sa akin as a nurse sa Pilipinas. And at that time it was hard kasi talagang that time yung manager ko may sakit na siya may CA siya. Parang ang hirap iwanan kasi nag-work pa rin siya dun pero I need to help my family also. Sobra akong thankful sa buhay niya kasi until the very end ng stay ko doon, she helped me talaga. And I'm really thankful to Dr. Aliquete and to Ma'am Gigi. They helped me talaga. As in, they gave me pocket money pagpunta ng Libya. Sabi ko, I'm so touched doon sa gesture nila na gano'n na talagang parang pamilya sila sa akin. Pero ayun, kailangan kong umalis. Napunta ako ng Libya and pagdating ko doon, ito yung nangyari. May CA kasi ako, may clinical instructor ako before na nandoon na. Then, he is orienting me na okay na dito, wala nang war. Wala. Kasi that time, post-Gaddafi na wala na si Gaddafi, patay na siya. Okay na daw, maayos na ang kalagayan, sitwasyon. Pero pagdating ko doon, sa airport pa lang, we were shocked kasi yung mga gamit namin naiwan. Wala kaming gamit. Sabi ko, anong mangyayari? Sabi naman sa airport, i-deliver na lang daw sa bahay yung mga maleta. Pagdating namin, nasa bus kami, pagtingin namin sa labas ng airport, may taong may baril na parang magpapaputok. Parang sabi, nasya kami kasi parang kakadating lang namin. Ba't may gano'n na? May mga baril na dito agad sa airport. Hindi tahimik lang kami. Parang iba kasi medyo shock pa Ako kalma lang din naman. Sabi ko, ba't may gano'n? May gano'n na agad. Akala ko okay na. While going dun sa accommodation namin, nakita namin yung place. As in yung war zone, maraming mga sandbag na naka-pile up, tapos may mga sundalo. Alam mo yung parang sa Counter-Strike na mga setup. Ganun yung dating niya. Kala ko ba safe? Pagdating naman namin sa accommodation namin, mukhang okay naman na talaga. After 3 months, doon, nag-start ang civil war. 3 months pa lang kami noon. Sabi ko, 3 months pa lang din civil war na agad. May mga Pinay na they're thinking na umuwi na ng Pilipinas kasi it's not safe anymore. Pero that time wala pa namang advice yung Philippine Embassy about any repatriation. Hanggang sa bigla silang nag-announce na kung sino man yung gusto umuwi, you can go home na. May ino-offer na silang repatriation. Anong medyo lumaki yung gulo. May mga kasama akong sobra silang natakot sa buhay nila kasi naisip na nila yung worst thing na pwede mangyari. Ito. Ayaw na nilang i-risk yung gano'n na mumabot pa sa panahon sa time na gano'n. Ang alam ko, international law, pag during war, hindi pwedeng targetin ng ospital. Pero sometimes hindi may iwasan na dadamay. Kaya nag-decide sila na umalis agad after. Na actually naapektuhan yung ospital namin noong time na yun kasi ang daming nangyari, may mga putukan na lagi. Narinig kaming putukan, bomba sa labas ng ospital. May time pa nga na while we were having some gathering, may bala na tumagos doon sa may building ng ospital. So gapang-gapa kami sa sahig. Tapos imbis na matakot kami, tawanan pa kami ng tawanan kasi baka kasi para kami nagte-training ba? Alam mo yung gano'n yung dating. So, in-enjoy na lang namin yung nangyayari. Enjoy nyo pa yun. Okay. May time din na may ka-work kami na while on duty, dumaplis sa tenga niya yung bala. Buti na lang hindi natamaan yung ulo niya talaga. Kasi ang lapit na nun, tenga na yun Pero still, hindi pa rin kami nagpatinag. Stay pa rin kami. Ang iniisip ko talaga yung COE ko Sabi ko, paano yung certificate of employment ko? Nagbibigay ba sila ng 3 buwan? Tapos i-order ba to sa next application ko kung 3 months lang abroad? Hindi pa kami masyado naka-establish. Wala pa kaming, yung ipon namin, wala pa. Kaya I opted na magstay. Sabi ko, sige, I will give myself at least a year
para at least man lang meron akong maayos na COE na isang taon ako nag-work dito. Iniisip din namin yun paano kami magpo-provide kung aalis kami dito. Tapos we will wait na naman ng application process, hindi namin alam kung gaano katagal. So abang may work, doon muna kami. The worst thing lang kasi nung time na yun is yung sahod namin nung nasa peak na ng Civil War. Bumagsak yung value ng pera ng yung Libyan dinar, naging kalahati yung sahod namin. Yung sahod namin parang almost pang Pilipinas na lang. Ang hirap din nun kasi naging half na yung pera namin tapos hindi pa kami makapagpadala basta-basta. Kasi yung pera namin, kailangan pa namin i-convert sa dollars. Pero sabi ko, counting days na lang hanggang sa umabot yung 1 year. Kung wala palang civil war or gera or gulo dun sa Libya, tingin mo umalis ka pa sa Libya or naghanap ka pa ng ibang bansa? Siguro hindi. Talaga? Kasi na-enjoy namin yung life doon Kasi maraan yung nature, maganda. Maganda yung bansa nila. It's not super hot. It's not super cold. Then, maganda yung community sa Libya as in, para kaming mga housemates. Para kaming mga family. May mga kanya-kanyang task ng bawat isa sa loob ng bahay. Parang ako na si Big Brother Kaya pang ting umaalis, meron kaming pa-video. Yung mga nangyari before, nakasama siya. Parang tribute. May tribute sa may tribute sa bawat aalis, mag-exit. Tapos lagi kong linya sa video, housemates. Pumunta sa confession room. Wow, kaboses pwede. Actually, maraming good memory. After a year, nag-decide na kami na umalis. May mga naiwan pa rin. Pero salamat naman kasi God secured us na walang nangyari sa aming masama. I think mas naging maganda yung kinalabasan kasi I got connected to a lot of different people. Natatouch namin yung lives ng mga bawat pasyente at colleagues namin. So, yun, very fulfilling job. It's a noble profession. Maraming salamat po dahil sinamahan nyo kaming pakinggan itong pambihirang episode 2 ng Pinastorya. Pero hindi pa po dito nagtatapos ang kwento ni Richard. Part 1 pa lang po ito. Sa ating susunod na episode, alamin pa natin ang iba pang naganap habang nasa Libya pa siya. Pati na rin yung mga aral at na-experience niya habang nurse pa siya sa Pilipinas na talagang naging significant at tumulong sa kanya para maharap ang mga hamon bilang OFW. Kaya manatili po kayong nakasubaybay at siguruhing nakasubscribe na kayo para masundan nyo ang susunod na kapanapanabik na kwento ni Richard. Dito lang yan sa Pinastorya. Stories every Filipino should hear.